Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang paglilinis sa ating mga puso upang sa ating pagsamba ay maging katanggap-tanggap ito sa Kanya. Kung ano mang mga bumabagabag sa ating mga puso at isipan, isuko natin ito sa Panginoon upang hindi maging hadlang sa ating pagsamba sa Kanya. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa buong isang linggong dumaan, kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Maaari po tayong tumayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Panginoon. Para po sa ating scripture reading, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa John 4:23. 22 muna. Open your Bible, samahan niyo po akong basahin ang John 4:22 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang sinasabi. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. 24. God is spirit, and His worshipper must worship in spirit and in truth. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Aming Ama sa langit, aming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Salamat o Diyos sa patuloy na biyaya, pag-iingat at subaybay ang ibinawad mo sa amin sa isang buong linggo. Salamat din po o Diyos sa kasiglahan ng aming katawan na ibinangon mo kami taglay, ang panibagong buhay at lakas. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko po ang iyong pangunguna, Panginoon, sa gawain ito. Na o Diyos, patuloy mong patnubayan ang lahat ng bahagi ng gawain ito. Pagpalain mo po at pangunahan ang aming worship team, lalo na po ang anak mo na magsasabog ng iyong salita. O Diyos, patuloy ko pong itinataas ang bawat bahagi ng palatuntunan ito at tinadalangin ko po ang iba pa naming mga kapatid na patungo dito. Ikaw pang patuloy na mag-ingat sa bawat isa at ang lahat ng mga anak mo sa dako ng tabo na idako mo po ngayon, Panginoon, dahil alam namin na ang araw na ito ay inilaan mo para sa iyo lamang. Lord Jesus, dinadalangin ko rin po ang aking apo kasalukuyan na sa ICU. O Diyos, ikaw pang patuloy na magpadaloy ng kagalingan, Panginoon, sa kanya. Na o Diyos, na stable na po ang kanyang BP, maging ang kanyang platelets, Panginoon, at sa darating pang panahon, ay ibabaon mo siya, Panginoon, at taglay ang panibagong lakas at dalangin. Lord, pangunahan mo po kami. Salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming sama-samang pananalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitan.
sing. With arms open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change as he presses now in faith. Get us out all the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate. You King of glory, enter in. You are rising on our praise. Oh Lord, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Aking namasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, thank you po. Pagmamahalin mo kayo sa amin. Everyone needs a passion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, with all my fears and failures. Lord, fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. So now I surrender. Oh, we surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light and let the whole world
sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. We sing, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Siya nga po, Panginoon, napakasarap po isipin na kami ay mga anak po ninyo na minamahal, pinag-aalay ng buhay. Sabi nga po, kung iisipin namin, sino nga po ba kami sa inyong harapan? Pero salamat dahil ang inyong pag-ibig ay lagi nakalaan sa amin. At kayo po ay nagtagumpay doon sa libingan sa krus ng Kalbaryo upang makamit po namin ang buhay na ganap at kasiyasaya at buhay na walang hanggan na inyong pinahalin sa amin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maaari na po tayo umupo at maganda sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Parang tahimik kayo. Serious na Seryoso. Alam po ba ninyo ang mga seryoso kung nasaan? Napakaganda po ng awitin. Sabi, sino nga ba ang hihigit pa sa ating Panginoon, di ba? Wala. And then nakaka-bless dahil yung love ng Lord ay talagang inialay niya sa kanyang mga anak na nagtitiwala. And then sabi doon sa last song, you conquer the grave. No? Imagine ninyo na napagtagumpayan ng Panginoon ang libingan para kanino? Para sa atin, di ba? Kaya meron tayong, sabi nga, meron tayong kasiguruhan, meron tayong katiyakan, meron tayong maaasahan na tayo ay merong tagumpay dahil ang ating Panginoon ay Diyos na mapagtagumpay. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag po kayong seryoso. Alam ko nga sa inyo, alam po nyo kung nasaan ang seryoso, ayun na po ang sasagot nyo. Purihin ng Panginoon nung kailan ako nasa Cavite City kasi mayroon akong kapatid na sinamahan sa doktor na nasa Cavite City.
nakita ko yung alam ko rin, nakita niyo na ba yung mga lettuce na tinitinda na buhay? Sabi ko, pinagmasdan ko yung lettuce. Nakakatuwa dahil binibenta na siya na naka-fresh talaga. Kumbaga, tatanggalin mo pa sa lalagyan. Ang tawag kasi doon ay hydroponic. So, hydroponic siya. Ibig sabihin po siya, nabubuhay siya sa circulation ng water. So hindi mo na kailangan ng mga lupa para makapagtanim ng plants. Kaya nga yun na nauuso ngayon, hydroponic. Kahit wala kang space sa bahay, kahit meron basta may bakod ka lang, lalagay mo lang siya. Nakita ko nga pinagmasdan ko yung mga ni-recycle na na styrofoam na baso. Merong mga bottled water na plastic pinutol, tapos may tubig. So yun yung tubig na sistema ngayon ng hydroponic. Sabi ko nga ba? Kaya kakain ka ng fresh na plant na gulay na ano ba tawag yan? Organic. So pwede na tayong magano ng sistema ng organic. So nakakatuwa dahil nag-evolve yung ating sistema ng pagtatanim ng mga halaman. So ito nga, malaking space, pwede rin. Kasi yung hydroponic, hindi ka na makakailangan ng pagbubungkal ng lupa. No, pero tao sa labuhin natin bless yung mga ganyung bagay na nakikita natin. Okay, so dungo po tayo, manalangin tayo, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. O aming dakilang Diyos, aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito dahil muli, pinagkati po niyo kami upang kami ay magpalakasan sa isa't isa, makarinig ng inyong mga salita na gamitin po ninyo sa amin upang maging sandata namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Dalangin ko po na ikaw po ang siyang magbukas ng aming mga puso, ng aming kaisipan, ng aming espiritual na mata upang makita namin, madinig namin, maramdaman po namin ang mga mensahe na nais namin parating sa amin. Sa mga kapatid po na nasaan man sila ng lugar ngayon, na wala dito, Panginoon, kayo po ang humingi po sa kanila, gabayan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng protection, Panginoon, ng anuman kanilang ginagawa. I-bless po ninyo ang kanilang mga buhay. Salamat po sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po kung 1 Corinthians 13, 1-13, pa-flash ko siya. Hindi siya pag-flash. Okay. So tayo po tayo lahat and then babasahin po siya sa 1 Corinthians 13. Ito po ay napakagandang verse. Kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi o meron kayong cellphone na pwede niyong buksan, sundan po ninyo yung aking babasahin sa 1 Corinto 13, 1 hanggang 13. Medyo mahaba. Sabi po dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong badingaw ng umaalingaw-ngaw o parang pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at lahat ng malalaking pananampalataya, ano pa? Nagpapalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Sabi doon, ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at iaday ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi na naghili, nagmamapuri, nagmamataas, hindi magaspang ang pag-ugali, sabi ko, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanib sa kapwa, hindi ito'y kinakatuwa, gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 7 po, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang sa wakas. Verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan.
Hindi pa lubos ang aking kaalaman at kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. 11. Nung ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, nangangatwiran, ng tulad ng bata. Ngayon, ako'y meron ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga asal bata. 12. Sa kasalukuyan, tila ba malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siyang mukhaan. Bagamat bahagya lamang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw, malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Last verse. Ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila dito ay ang pag-ibig. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Tayo po ay lahat, pwede na pong upo. Alam po ninyo, dito ko sa last verse, no, yung ating chapter 13, verse 13. Dito ko, ipo-focus yung aking may ibabahagi sa inyo. Dito po sa last verse 13, meron po diyang tatlo na, di ba, meron po kayong tatlong nakita. Meron binabanggit na pananampalataya, pag-asa, at sabi higit at dakila sa lahat, yung pag-ibig. Okay, so, ang ating paksa ngayon is love. Love in evangelism. Kasi ang topic talaga natin this month is evangelism. So, meron dito nakapaloob na pananampalataya. So, alam ko na alam nyo rin ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sa English naman, ito ay sabi nga, faith. So, ang pananampalataya dito, ang requirements nga, hinihingi lang ng Diyos sa atin sa pananampalataya. Anong hinihingi ng Panginoon na meron tayong pananampalataya? Kasindaki ng ano to? Diba? Napakasimple lang. Kasindaki lang ng nakakita na po ba kayo ng mustasa? Masarap yan pag binuro. Yung mustasa. O kung mga taga-Kabitenyo, kahit hindi Kabitenyo, ang mustasa po ay pag binuro with combination ng labanos. Yan ginagawa ng nanay ko yan eh. Dahon yung mustasa at then yung labanos. So hindi magkaiba po ang dahon nila syempre pag binuro, no? So yung mustasa po, kung nakakita na kayo ng buto nito, ay talagang sobrang liit. Maliit po yan. Kung nakakita na kayo ng, saan ba sa iyahambing? Talagang maliit na maliit. No? Pero pagka nabuhay siya, malago. So, doon sa pananampalataya na sinasabi sa verse 13, sabi dito, kung mayroon tayong pananampalataya na kasindaki lang ng butong ng mustasa. Anong sabi diyan? Mayroong kakayahan na bumago ng kaalaman natin. Kung ano yung ating pananampalataya na nais na doon tayo nakapokus. Kaya sabi nga sa evangelism, kung meron tayong pananampalataya na Lord, nakikita po namin yung church namin ay lalago. Bunga ng pananampalataya natin. Mula sa maliit na buto ng mustasa na hinihingi lang ng Panginoon sa atin. So, ibig sabihin, what for kung ang pananampalataya mo ay napakalaki? Mas mato, ano pang malaking buto? O sige, buto na lang ng santol. So, di ba napaka-bless na kung ito yung binibigay natin ng pananampalataya, eh higit pa doon sa ating inaasal na mangyayari. Okay, doon po sa Lucas 17:16, sabi nga dito, tulad lamang ng isang buti ng mustasa, iyan yung tulad ng ating pananampalataya. And then sabi po sa verses ng Hebreo 11:1, sorry po, wala akong PowerPoint kasi talagang gusto ko. Pag nasusulat, ang pananampalataya ay isang papanatagan sa mga bagay na hinihintay ng katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, ibig sabihin ng faith, talagang hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nakahawakan, wala yung katunayan na makikita ng ating paningin.
So, ibig sabihin, ang pananampalataya sa Panginoon, nagmumula yan sa ano? Sa puso. May combination niyang puso at isip. Hindi po laging magkahiwalayan. Kung nananampalataya ka, kailangan ng puso mo sumasang-ayon kasama ng isip mo. Pagka magkakontra yung pananampalataya mo sa isip at puso mo, walang saysay. Okay, so, yung pananampalataya natin, ilagay natin sa pagpapalago sa church. Sa church, ibig sabihin tayo, huwag po kayong masayahan sa bilang natin. Huwag po nananampalataya tayo, nagkakaisa tayo dyan. Nagkakaisa tayo, nagpapalago tayo ng Panginoon. Kung meron tayong pasindakin ng buto ng mustasa ng tayo dadami. Pero, kung hindi tayo nagkakaisa sa ating pananampalataya, church, hindi tayo dadami. So, anong kailangan dyan? Magkaisa tayo. Yung buto ng mustasa mo, buto ng mustasa ko, buto ng mustasa ni Pastor. Sama-samahin natin yun. Mula sa pananampalataya ng paglago ng church. Wala po tayong maaasahan na paglago ng church kung isa lang. Asahan niyo si Pastor. Asahan niyo ako. Hindi tayo lalago. Kailangan namin kayo sa paglago ng church. Kaya tandaan niyo po yun. Tinuturo namin sa Bible study. Church, kung ano yung talent mo, hindi mo kailangan ng napakalaking talent na napakagaling mo. Di ba sabi nga sa Bible study, kung ano yung talent mo, dalhin mo sa church, and then one body. Sabi nga, isang katawan tayo. So ano yung part mo? Kung ikaw ang kamay, paggalawin mo yung kamay mo. Kung ikaw yung paa, paggalawin mo yung paa mo. Kung ikaw yung mata, gamitin mo yung mata mo para alalay sa church. Diba? So, nakaka-bless pag inisip nyo to. Alam po ninyo, napakalaking, sabi ko nga, di ba? Napakalaking pong encouragement ang presence ninyo bawat linggo. Di ba? Sabi ko nga, nakita ko lang kayo. Ako nagagalak na ako nun. Kaya nga sabi, pag wala kayo, anong wala kayo every Sunday, sinong ninanakawan ninyo? Ang Panginoon? Ang ka-churchmate ninyo. Kasi, wala ka. Anong feelings namin? Wala si Ate Lenny, wala si Ate Anahin, nakakalungkot. Diba? So, ninanakaw nyo yung joy namin. So, diba? Pero pag nandito kayo, yung full of joy ng heart namin, talagang ramdam namin yun. So, church, yung pananampalataya natin, bawat isa, kailangan natin pagsama-samahin para lumago ang iglesia ng day by day. Para kanino? Hindi para kay Pastor, hindi para sa akin. Sa Panginoon niya. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, mamumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Diba? Hindi sa bagay na nakikita yung pananampalataya. Nakikita mo. Di bali ako mali. Di bali ako mali. Ando naman si Kuya Jeff eh. Ando naman si Ate Lilia. O pwede naman ako mali. Hindi maganda yung hindi maganda yung praise and worship. Hindi ako nabe-bless. Kaya okay lang na late ako. So ito yung mga bagay na nakikita natin na minsan akasira. Pero kung pipilitin natin na maging part sa pananampalataya na to, church, magdala po tayo ng kaluluwa. Isa lang, kahit sa isang buwan. Isa lang. Hindi nyo kailangan magbitbit ng isang barangay. Hindi nyo kailangan magbitbit ng tropa. Bitbitin mo yung asawa mo, bitbitin mo yung kapatid mo. Diba? Although talagang ito po ay isang malaking hamon sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi po madaling mag-share. Hindi po madaling magdala ng kaluluwa sa loob ng iglesia. Mahirap talaga. Ito po kasi, sabi nga nito, once na meron kang ipinapanalangin, ang Diablo gumagalaw din. Gumagalaw yan. Hindi pa payag ang Diablo na mabitbit mo yung kapitbahay mo agad-agad sa loob ng church. Hindi pa payag yan. Ang ganun lang. Nabubunutin mo yung isang ugat, isang kaluluwa, papunta sa impyerno, dadalhin mo sa buhay na walang ano. Hindi pa payag ang kaaway natin na ganun-ganun lang. Kaya mahirap. Kaya sabi ko nga sa inyo dito sa pananampalataya na meron tayong kanya-kanya, pagsama-samahin natin. Ang dami po nga pag nagsama-sama. Imagine niyo yung mustasa, gaano kalaking field.
ang liliit na buto, pero pag nagsibulan, nakakita na kayo ng ganito? Napakagandang tingnan. Pag sumibol, sabay-sabay yung mustasa. Napakasarap. Kung kayo ay nakabiyahe na sa malalayong lugar, dadaan kayo sa mga palayan, may taniman ng kamote, kahit ano pa yan. Pag nakita mo yung field, di ba? Napakagandang tingnan. Ang palay, imagine mo, liit lang din ang palay. Pero pag nagdikit-dikit sila, napakasarap sa paningin, di ba? Iba yung feeling ng nakikita mo yung nature. Walang kasing, sabi nga dito, walang kasing ganda, sabi nga, bulaklak. Kahit si Haring Salomon, hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng bulaklak. Di ba? Hindi siya nakapagdamit ng, kahit na si Haring Salomon ay napakaganda ng damit, hindi siya nakapagsuot ng kasing ganda ng bulaklak. So, ibig sabihin, pagka tayo po ay may pananampalataya, kaya po dito dito, mga kapatid, magsa-celebrate tayo ng 1 year itong December sa ating church. Huwag po kayong maging kampante sa bilang natin. Pero huwag kayong mag-alala, kaisa niyo ko sa pagpapalago ng church. Kasi, ang buhay po ng Kristiyano, sabi na kanina ko ba malimit kay Ate Lilia, huwag kayong tagabutas ng silya. Kasi talaga ang buhay natin, tayo ay dinala ng Panginoon sa kanyang kalipunan. Upang makahangin ang salita niya. Hindi yan i-enjoy nyo lang o i-enjoy lang natin ang pagiging Kristiyano. Binabahagi yan. Kasi, di ba sinasabi mo nga, kapag may narinig kayong maganda sa loob ng church, i-share nyo. I-share nyo. Minsan nga, di ba, pag napanood tayo ng palabas sa TV o palabas sa sinihan, ang ginagawa ninyo, ilang beses nyo napanood sa TikTok, binabalik-balikan nyo, ang tagal-tagal na, kwento ka pa rin ng kwento tungkol doon sa napanood mo. Di ba, kahit pa ulit-ulit, dapat ganun din yung kasiglahan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi po dito, ang pananampalataya, hindi lang sa pamamagitan ng paningin. Yung pananampalataya mo, kapatid, kung medyo aandap-andap, o ano ba yung Tagalog, ano ba yung meaning ng aandap-andap, kukurap-kurap na yung pananampalataya mo, itabi mo sa amin. Yung aming aandap-andap ng pananampalataya at yung sa'yo, pag pinagsama-sama natin, lalakas po yan. Diba? Paulit-ulit natin sinasabi, walang perfectong buhay. Kung meron kang struggle sa buhay, may pinagdadaanan ka, kami meron din. Meron din. Wala sa ito. Laki ko sinasabi, walang perfectong buhay. Kaya, kung kayo ay nasa loob ng iglesia ng day by day, at iniisip nyo na ang day by day tabon 2 ay isang relaxing room, relaxing religion, relaxing meeting-meeting ka lang, nagkamali ka ng pinuntahan. Ako diretso, nagkamali ka ng pinuntahan. Dahil habang ako po ay nasa day by day, pipilitin ko kayong maging malakas, papagamit ako sa Panginoon, magtulong tayo, tulong-tulong tayong dumami. Pero kung ang nasa isip mo ay ikaw ay isang mahinang tao, hindi mo na kayang sumama sa mga gawain, you're not belong to the day-by-day tabon 2. Alam niyo kung bakit? Kahit marami kang dinaramdam sa katawan mo, meron ka pa rin kahit manalangin ka. Napakaganda ka ng contribution nyo, di ba? Manalangin ka. Lord, ako po ay ano ba tawag? Sorry for my word. Ako po ay nana. Ano po ba yung nana? Maramdamin. Masanting lang dili ka praso, ako po ay bilahod na. So kapatid, manalangin ka, napakalakas na bagay. Napakagandang contribution. Ano ba't lalo na kung magdadala tayo ng kapwa? Diba? Ito po, sabi po dito. Tandaan nyo to. Ang pananampalataya ay ginagamit o ang gumagamit yung lamang
anak ng Diyos. Sabi ko nga, sino makakuha may pananampalataya? Ang pananampalataya, ginagamit lamang o ang gumagamit lamang nito ay ang may malalim na kaugnayan sa Diyos. Tandaan mo yan. Bakit pwede? Pwede pa kung mananampalataya? Hindi. Ang pananampalataya ginagamit para saan? Mula sa Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. Bakit meron ba dyan hindi Kristyano na may pananampalataya sa Diyos? Wala. Ewan ko, kapag may kilala kayo, share nyo sa amin. So, ibig sabihin ko, kapag ikaw ay anak ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, kinilala mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, pero ang espiritu ng pananampalataya sa puso. Cultivate po ninyo. Kung hindi niyo po na-discover, manatili niyo sa Panginoon, wala po akong katalinuhan ng ganito, wala po akong kakayahan sa ganito, wala po akong may contribute sa ganito. Tulungan po ninyo ko na parang tulad ng isasabi nga, tulad ng isang sanga na nakakonekta sa Panginoon. Kasi pag wala tayong connection, hindi tayo nakadikit sa puno, ano tayo? Wala, patay na sanga. Hanapin niyo sa verse sa Bible kung saan nilalagay ang patay na sanga. Kayo, pag may puno ba kayong patay na sanga dyan, anong ginagawa ninyo? Kapatid ko, may magsunod. Tayo yung kapitbahay namin, nagreklamo. Doon ka ihahalin tulad. Pag ikaw ay sangang tuyo, walang pakinabang, walang silbi, diretso ka na, masakit eh. Walang silbi. Doon ka nababagay sa siga. Susunugin ka. At baka may pakinabang ka pa. Kasi magiging fertilizer yung abo mo. Di ba napakasarap ng pananampalataya na binibigay ng Panginoon? Meron pa isa na nakikita dito sa chapter 13. Meron isa dito. Yung word na hope. Pag-asa. Ang sabi po dito, ang pag-asa at ang pananampalataya ay laging magkakonect. So kapatid, di ba umaasa tayo na tayo ay pagkinuha ng Panginoon, saan ka pumunta? In heaven, di ba? Inaasahan mo yan kahit hindi mo nakikita. Kasi, bakit mo inaasahan yan? Pangako yan ng Diyos eh. Pangako yan ng Diyos. Sabi nga, pag nangako ang Panginoon, tinutupan ng Diyos. Hindi yan sinisira. Yung sabihin kapatid ko, punta ka sa kung sigurado kung pupunta sa langit. Pupunta ko sa langit, sigurado ako, pupunta ko sa langit. Bakit ako may pag-asa ng ganito sa puso? John 3:16, di ba? Kung sino yung nagpasakop, kumilala sa Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako si Jeffrey, sigurado akong pupunta ako sa langit. May pag-asa ako na pupunta ako sa langit. Gusto ko bang mapahamak ang pamilya ko? Hindi. Kasi may pag-asa ako na pupunta ako sa langit. Imagine mo, sabi nga, yung pag-asa mo na pupunta ka sa langit, sabi dito, pupunta ka sa langit. Gusto mo ba ikaw na lang mag-isa? Yung pag-asa mo na pupunta ka sa langit, sabi nga dito, imagine mo, gabi-gabi nakakatabi mo sa pagtulog. Araw-araw nakakasalamuha mo, kasabay mo sa pagkain. Pero hindi mo iiwanan mo, hindi madadala sa langit. Kapatid, totoo na ikaw, kapag kumilala, ang buong sambahayan mo ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero hindi po yan automatic. May part pa rin tayo. Hindi po yan automatic. Na Lord, ligtas ako. Ligtas ang anak ko, ligtas ang asawa ko. Eh, hindi nga sila namumuhay ng buhay Kristiyano. Eh, paano sila madadala sa langit? Na andito ka na i-enjoy mo yung buhay Kristiyano, ibahagi mo na. Para pagdating mo sa langit, ano ba yung kantang? Ang pangalan, pag tinawag, ang pangalan, pag tinawag, call of yonder. Pag tinawag ang pangalan mo, agad ako ay tutugon. Ganda po yung ano yan. Kagabi, hindi lang 10 times kung pinakinggan yan. Oh,
kolokyan. Minsan papakanta na. Alam po ninyo, pag tinawag ka ng Panginoon, Lenny Calderon, tatayo siya. Tinawag ang pangalan ng anak niya. Walang tumatayo. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot po yun. Kaya alam po ninyo ako, lagi ko sinasabi ko pastor, na ako talaga ayaw kong tawagin akong pastor. Kasi kung gusto ko talaga akong pastor, noon pa nag-pastor na ako. Kasi nahihirapan ako pag nakikita ko yung mga kapatid ko, mga anak ko, na minsan sabi ko nga sa asawa ko, gusto niyo ba talaga maging pastor ako? Pag naging pastor ako, gusto ko, pag sumunod ako, lahat ng pamilya ko nasa likod ko. Nasa likod ko talaga. So, ano yan, isa pong devastated situation sa buhay ko yan. Pag nakikita kong tinatawag akong pastor, pero hindi ko madala yung mga anak ko. Pero I'm sorry, pastor. Kanya-kanya kasi talaga ng ano ng nararamdaman. Ng kanya-kanya tayo ng panukat. Di ba? Eh, sabi ko sa asawa, gusto ko talaga yung mga anak ko. Gusto ko pa nag-church ako. Kaya pagka nalulungkot ako yung isang anak ko, may sakit. Hindi nakasama sa church. Ano po yun? Kalungkutan yun sa puso ko. Kalungkutan. Pero hindi naman po lahat ng pastor ganoon. Kasi may kanya-kanyang calling talaga. May kanya-kanyang lugar kung saan pinapalago ang mga anak. May kanya-kanyang lugar kung saan naglilingkod ang mga anak. Pero kasi ako mga anak ko maliit pa. So dapat kaya ko pang kaya ko pang pasunurin. Diba? Ayun ang role ng isang father. Lalo na kung nasa harapan ka lagi ng God. Sabi po dito, ang salitang pag-asa, pagpapakilala ng matatag, ng paglalagak ng buhay, na may pag-asa sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may pag-asa na pupunta ka sa langit, kapatid, napakaganda na panghawakan mo. So ngayon, kung may pag-asa tayo na pupunta tayo sa langit, i-share naman natin. I-share natin sa kaibigan, unahin mo ninyo yung ano nyo, pamilya ninyo, unahin nyo. Alam po ninyo, pag nag-share kayo ng Word of God sa pamilya ninyo, hindi po tumanggap, hindi nag-response, wag po kayong malungkot. Makapangyarihan ng Panginoon natin. Gumagalaw po ang Lord. Ang power ng Panginoon gumagalaw. May kabuluhan po yun. Pwedeng hindi itong panahon na to, pwedeng sa susunod na araw, pwedeng sa susunod na linggo, yung pagkilos ng Panginoon sa kanila. Totoo po yan na pag ikaw ay nanampalataya, kasama ng iyong pamilya, may kaligtasan. Pero kapatid, huwag tayong maging kampante doon na meron tayong part. Meron tayong part. So ngayon, kung hindi nyo kaya mag-share, kasi minsan talagang ganun yung pamilya mo, parang ang hirap bahagi talaga. Totoo po yan. Huwag po kayong mag-alala sa ganyang part. Totoo yan, napakahirap. Kasi unang-una, titignan nila yung testimony natin, yung galaw natin sa pamamahay, yung pananalitahan natin. Ngayon, pwede niyo po panalangin. Pwede niyo po kami kausapin. At talagang binabagabag po kayo ng inyong puso na gusto niyo mabahagi ng inyong kapatid, ng inyong ina, magulang, kaibigan. Hindi niyo kaya mag-share. Huwag po kayong mabagabag. Kausapin niyo po kami. Pwede, kasi magtutulong-tulong tayo. Kasi sabi ko nga di ba sa Bible sabi, tayo po ay isang pamilya. Pamilya po tayo. Wala po yung ganlagan. Wala po yung pintasan. Kasi meron bang pamilyang perfecto? Taas na kami kung sinong pamilya niyo perfecto. Wala naman talaga eh. Lalo na church. May perfect church ba? Wala. Kaya kapatid, kung meron kayong gustong bahagian, usapin niyo po. Magkakabahagi tayo ng katawan. Iba-iba tayo ng katawan. Diba? Iba-iba. Kasi pwede naman talagang hindi tagapagturo. Pwede hindi tagapagpahayag. Pwede hindi naman pastor.
Pwede namang hindi ka laging kumakanta. Pwede hindi ka naman laging taga-pray. Hindi ka taga-bigay. Pero meron ka pa rin part. Sabi yun nga, sinasabi ko, discovery ninyo, ipanalangin ninyo. So, kung hindi kayo magaling magsalita, magpaliwanag, sa pag-share ng gospel, huwag po kayong mahiya. Usapin niyo po. Ang church natin kailangan habang tumatanda, mayroong nakikitang bunga. Sabi na, di ba, yung mga kasabihan ng matatanda, ang puno, pag binabato, mumunga, di ba? Kasi maraming bunga. Pag tayo po ang hindi binabato, makakalungkot, walang bunga. At tulad nung lagi ko example, di ba, nung pag nakakita ka ng puno na saging, pag meron lumabas na puso, tapos kasunod bunga, pag masdan yung puno ng saging, may kasunod na yan, 2, 3 puno. Kasi puputulin na yun eh. Pag pinutol yung puno ng saging, inarvest, hindi naman ulit bubunga na eh. Meron na kasunod, 2, 3, 4. So pag yan natibag na siya, o hinaw kita mamumunga. So church, it's not full. Hindi pa huli. Pwede pa tayo mamunga. Yung huli po doon sa 1 Corinthians 13, nakadalawa na po tayo. So, 3 po yung nakita ko dyan. Sabi, ang 3 ito'y mananatili, mananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Binigyan ng diin. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Alam po ninyo, nung mga friend ko sa Facebook, naisip ko kasi ito, itong chapter 13, basahin po ninyo. Pwede niyo po pag-aralan sa bahay. Ang sabi dito, kahit ikaw ay matalino, alam mo ang buong Biblia, kahit ikaw ay puno ng yaman, at sabi nga doon sa yaman ipinamahagi mo sa mahihirap, pero wala ka namang love, wala din. Walang saysay. Diba? Walang saysay. Kahit punong-puno ka ng katalinuhan, sige, lahat ng question sa mundo, kaya mong sagutin. May pananampalataya ka, nandito rin. May pananampalataya ka, inilipat mo yung bundok doon sa dagat. Wala ka naman love. Anong saysay mo? Di ba sabi, tulad ka lang ng isang pongpian o batingaw na tunog lang ng tunog na wala namang saysay, walang love. So, ibig sabihin, kapatid, yung faith, pag-asa, na nadadala-dala natin, kailangan may application, may love. Sabi nga, love na lang. So, ibig sabihin mga kapatid, sabi po dito, mga kapatid, may magmahalan sapagkat ang pag-ibig ay saan nagmumula? Sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, kayo ay aking iniibig, gaya ng pag-ibig ko sa Ama, at gaya ng pag-ibig ng Ama sa akin. So, anong tinanggap natin ng Lord? Andun yun, yung love. Kung wala yung love, tanungin mo yung sarili mo. Lagi ka na lang, lagi ka na lang bitter. Sa mga kabataan, masyado ng bitter. Wala yung love mo sa puso mo. Tanungin mo yung sarili mo. Bakit kaya, tulad yung kapitbahay ko, inis na inis ako dyan, wala akong pag-ibig dyan. Tanungin mo. Talaga bang Kristiyano ako? Kailangan, nangingibabaw, sabi nga dyan, nangingibabaw yung pag-ibig. Sabi po dito, sa 13, walang kabuluhan kung ano meron ka ngayon. Meron kang lakas, may katalinuhan ka, may yaman, magaling magsalita,
magaling magpahayag ng salita ng Diyos. Lahat ng yaman mo, pinamigay mo. Sabi nga, di ba? Sa paningin ng Diyos, wala ding saysay kung wala kang tao. So lang, kayo huwag niyo ipangalandakan yung pag-ibig ninyo na wala namang aksyon. Huwag niyo ipangalandakan yan. Kaya nga sabi mo nga, di ba? Lagi kong sinasabi sa asawa, may lumapit sa yung tao, sinare ko rin ito ng Bible study, may lumapit sa yung tao, walang makain. Wala akong makain. Wala po akong ipapakain sa anak ko mamayang gabi. Tapos halika, umupo ka dyan. Ipapipray kita. Kung bababa lang ang Lord, baka ikaw ay inano. Ano ginawa sa'yo ng Lord? Hindi mo siya ipapipray. Wala siyang kakainin mamayang gabi. Ano gagawin mo? Express mo yung love mo. Ang dami-dami mong pera. Papanalangin mo yung tao. How dare you? Diba? Huwag mo siyang panalangin. Bigyan mo ng 1 kilong bigas, 1 gatang na bigas, bigyan mo ng 2 sardinas. Umuwi ka. Isahin mo to para may makain ng mga anak mo. Hindi yung sinasabi ko. May lumapit sa iyo. Bibili ng gamot. Kailangan ko ng 5,000. Huwag mo siyang i-reject. Sabi. Napakasakit kaya nang nire-reject. Huwag mo siyang i-reject. Wala akong 5,000. Meron ako dito 200. Baka makakatulong sa iyo. Bigyan. Ano to? Express ng love yan. Huwag ka laging kanta ng love. Kanta-kanta ng mga Christian song, pero wala ka ng love. Kampante ka sa buhay. Alam po ninyo, yung pagiging, hindi naman mayaman. Yung pagiging meron ka, kahit konti, ito po ay hindi para sa iyo. Kung sa iyo lamang, enjoy na enjoy ka, saan mo matulog 24 hours in aircon. Babangon ka sa nakakainin mo, pero may kapatiran na nagugutom. Ano ba? Di ba? Kaya ako, sabi ko nga nung pinukwento ko, nag-asawa ko ng 30 years old na ako. Kasi natatakot ako. Tuwing magba-Bible study ako, may bibisitahin kami, may nakikita kami isang pamilya na ang daming anak, may sakit, meron ganito. So talagang sabi, kaya magbibisit ako dun, kailangan may dala ko kahit na isang supot na biscuit. Kasi nakakahiya. Alam mo kung bakit ito, at tandaan nyo ito, totoo to. Manalangin po tayo. Panginoon, pagpalain niyo pong pamilyang ito. Ibuhos po ninyo ang pagpapala sa kanila. Bigyan niyo po sila ng kagalingan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pambili ng gamot. Ang lakas mo mag-pray. In Jesus' name. Amen. Aalis ka. Anong ginawa mo dun? Isang katerba yung anak, may sakit nga eh. Bigyan mo ng pambili ng gamot, Panginoon. Pagalingin mo. Panginoon. Panginoon, ibuhos mo yung pagpapala sa kanila. Panginoon, ibigay mo yung kakainin nila. Panginoon, ikaw na ang magbigay. Bahala ka sa kanila, Panginoon. Ano ka? Di ba? Nakakahiya kayo yun sa Panginoon. Nakakahiya po yun. Huwag kayong mananalangin ng ganon. Totoo yan. Na-experience ko yan. I'm in almost 35 years na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Na-experience ko na yan. Nakakahabag kaya yung mga ganyang bagay. Oo. Kaya kung kayo po ay pinagpapala ng Panginoon, hindi kayo sobrang yaman, huwag ninyong hintayin maging milyonaryo kayo para tumulong sa kapwa ninyong nangangailangan. No. Ako, may lumapit sa akin, hindi ko hintayin ako yumaman bago kita tulungan. Meron ako dito 100 pesos. Kasi baka yung hinihintay kong pagyaman, hindi mangyari. Eh, hindi kita natulungan. Di ba? Tapos, Kristiyano ko, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Puro ganun ka, amen. Ang gaganda ng damit mo pag nag-church ka. Gusto mo lagi bago damit mo, bago sapatos mo, bago cellphone mo. Pero ang dami mo nakikita ng mga tao na naghihirap. Hindi ko sinasabing pakainin mo sila. Hindi ko sinasabing ampunin mo sila. Alam po ninyo, isang pirasong tinapay sa nangangailangan. Sobra lakas po ng impact nun. Totoo yun. Sobra lakas po ng impact nun sa taong hindi mananampalataya.
Kung ikay walang-wala, ano sabi ko sa Bible study? Walang-wala ka. Wala ka namang maibigay na pera. Wala kang maibigay na pagkain. Pero yung kapitbahay mo, hindi makabangon. Hindi makapagluto. Kasi may sakit, pero meron siya iluluto. Try. Gusto mo ba paglutuan kita? Ano ba meron ka dyan? Ako muna pagluluto ng pagkain mo. Diba? Pupunta ako sa doktor, hindi ako makalakad. Kaya, samahan kita. Ang dami pong pamamaraan ng paglilingkod para maipakita yung love. Mga kapatid, walang ibang sandata ang isang Kristiyano para magtagumpay. Isa lang. Love lang. Huwag kayong magyabang kung ano meron kayo sa sarili niyo kung wala kayong love. Sayang. Alam niyo kung bakit? Hindi naman day by day ang pupulaan eh. Hindi talaga. Hindi naman si pastor eh. Hindi ako. Hindi ako pupulaan. Ang Panginoong Jesus lang naman talaga eh. Hindi ako. Christian ba yan? Born again ba yan? Wala nga kayong pinagkaiba yan. Doon sa kapitbahay mo isa. Naku, Christian ka ba? Kasama mo ba si ano? Patay ka. Kasama mo ba? Kaya pala parehas na parehas kayo. Xerox copy. Di ba nakakaya? Sabi ko, pero merong batas yan ha? Di ba? Nung tinuro ko ng ano, pag pinupulaan yung kasama mo sa church, huwag mo siyang ipagtatanggol. Huwag mo siya ipagtatanggol. Oo, kasama mo sa church yun, eh napakabalasubas nun. Huwag mo siya ipagtatanggol. Manahimik ka. Dahil pag pinagtanggol mo siya, subasog ka. So church, sabi po, doon sa last verse, ang higit na mananatili ay ang pag-ibig. Gusto niyo lumago tayo? Amen. Gusto niyo ba lumago tayo? Amen. Gusto niyo lumago talaga tayo? Amen. Hindi na sumagot. Church, ang pananampalataya natin, pagsasama-samahin natin, ang pag-asa natin, yung isa, higit sa lahat, ang love, iparamdam natin sa paligid natin. Okay? Ang church natin, palalaguin natin ng punong-puno ng pag-ibig. Tayo po tayo natin. Totoo, Panginoon, na kami na iyong mga anak ay walang kakayahan kung kayo po ay wala sa aming buhay. Hindi po namin kayang gawin ito, Panginoon, kung wala po ang inyong tulong, ang inyong basbas sa bawat isa sa amin. Kaya nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito, tulungan niyo po kami na tumiin sa aming puso ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa aming Panginoon. Dahil ito lamang po ang susi ng tagumpay, ang tunay na pag-ibig mula sa inyong mga anak na nagmumula sa aming Panginoon Jesus. Panginoon, ang iglesyang ito, Panginoon, ay makita sa lugar na ito na may humbleness, mayroong pong ngiti sa labi, mayroong pong tunay, genuine na love, Panginoon, upang maiparamdam po namin sa aming paligid. Higit ang pag-ibig na maiparamdam din namin ito sa aming mga kapatid. Binabalik po namin ang kapurihan, pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, yun na po tayo. Sa pagkakataon po ito, ihanda natin ang ating mga kaloob para sa Panginoon. Hero.
Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim ay tiyak mo nang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim ay tiyak mo ngang nagbabati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, oh Yahweh, ay tiyak mo nalalaman. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiligit sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiling sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw
lang ang may ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay ibig sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ikaw ang aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon. Maraming salamat sa kakayahan namin, Panginoon, upang magbalik sa inyo. Ama, hindi sapat ang aming mga naibabalik sa inyo. Subalit ang aming mga puso, Panginoon, ay iyon ang aming nais na makapagbalik sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin, Ama. Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na pakaingatan mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga pag-aari, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, na hayaan nyo na sa mga susunod na panambahan, Panginoon, ay makapagbalik pa kami ng ikaluluwalhati ng iyong panambahan, O God. Hayaan nyo, O Diyos, na mga nalikom na salapi, Panginoon, ay magamit, Panginoon, upang mapalago ang panambahan ito, Ama. Lord, maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po sa bawat isa. Ilang bahagi po ng ating pananambahan ay ang announcement po. Every Sunday, 9:30 to 10:45 ang ating worship service. At pagkatapos po dito ay cell group ng men's, women's at mga kabataan from 10:45 to 11:15. Bible study po ng youth every Saturday 2 p.m. Sa Orculio family po ay every other 2 weeks. Kaya Nanay Lenny naman is every Wednesday and Thursday 3 p.m. Prayer time po every Wednesday 6 p.m. Sama-sama po tayo nananalangin para sa mga gawain nating church. At ito na po, Operation Andrew, October 22. Kasama po sa mga pinapanalangin natin, yung mga dadali natin para sa October 22. So, excited ba kayo para sa gawain ito? Amen. October 22, dadalhin po natin sila para manabahagian ang salita ng Panginoon. At October 28 naman, yung baptism. Kung meron po kayong pagnanais na sumunod sa tubig ng bautismo, maaari po kung kausapin si Sister Lilia, si Pastor Jeff, si Pastor Edgar para po maaralan kayo patungkol sa gawain ito. October 28 na po ito. Birthday ng October, si J-Mar tapos na siya mag-birthday. Susunod si Rain sa October 14. Si Kuya Anton Jr. sa October 15. October 19 si Ate Lisa. Sa October 24 si Ate Marilyn Monroyan. At sa October 30 si Ate Aleni Orculio. Huwag niyo sila
birthday nila. Baka gusto niyo magparamdam o rin. Okay, yun lang po ang ating mga announcement. Pagkatapos po ng ating pananambahan, meron po tayong celebration. Okay, salamat po. Maraming salamat. Hindi na Pastor Chip ang tawag ko, Kuya Chip. Ang ganda po yung message, napakaganda po na nasan ba si Kuya Chip? Ginagalang ko po ang gusto mo. At pati ako, tawagin niyo rin na lang ako Kuya Edgar. Kasi mas pag-pastor daw kasi, nilalayuan yan. Nilalayuan naman. Paano nga naman tayo makakapag-akay, makakapagdala pag pastor na kaagad magpapakilala tayo? Kaya naunawaan kita, Kuya Chip. At napakaganda po ng message, yung love, paborito ko po yan. Yan talaga ang pinakadakila, ang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat nga po sa napakagandang mensahe na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po na kayo ay pag-ibig. God is love. Kaya napakahalaga po na yun po ang umiral sa bawat isa sa amin. At maging ang pananampalataya, Lord, tunay po na kapag kami ay nagkaisa sa pananampalataya, kami po ay lalago. Pero alam ko po, Lord, kayo ang nagpapalago. Kami naman po ay magkakaisa. Magkakaroon po kami ng unity. Yun po ang napakahalaga. Kaya dalangin ko po sa inyo, yung mga kapatid na wala dito, nawa po, Lord, kung anuman ang may pangyayari sa kanila, kung mayroon man po silang mga karamdaman, dahil usong-uso po ngayon ang karamdaman. Dinadalangin ko po, Lord, na kayo po, naniniwala ako na kayo ang Jehovah Rapha. Dinadalangin ko po na ipuin po ninyo ang aming mga kapatid kung mayroon man silang karamdaman. Ang akin nga pong apo, pangalawang panganay na apo, magpanggang ngayon nasa ICU. Kaya nananalig po ako, naniniwala na pagagalingin po ninyo ang aking apong ito. At patuloy po akong lumalapit. Marami po kaming negosyante kasama rito. Naniniwala po ako na kayo po ang Jehovah Jireh. God provide. Nawa po, Lord, i-provide po ninyo ang lahat ng needs, lahat ng pangangailangan nila. Kaya patuloy po akong lumalapit sa iyo. Lord, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaliwa ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat.